Kuya? Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning! Hi, Nina! Good morning, Nina! Hi, ko! Hello, Very hello. good ang morning ko. Bakit? Kasi very nandito good? ako. Akala ko dahil nanalo si Trump. Oo, grabe! Hindi ko inakakala yun ko. Oo, mag-ingat ang lahat dahil kaya nga bumagsak ang stock market sa buong mundo dahil yung mga economic policies na tinutulak ni Trump talagang magpapalit ang itsura ng mundo dahil yun nga, nangangamba ngayon ng mga BPO dito sa ating bansa dahil isa sa mga pinaglalaban ni Trump, ibalik yung mga trabaho sa Estados Unidos. Pag-usapan natin yan mamaya dahil may katanungan kaya ta. Yes, kung dapat bang mabalisa ang may karamdaman? Ano yung mabalisa, Mabalisa. ko? Mag-alala, hindi makapakali. Yun. Kapag ikaw ay may sakit, kailangan ka bang parating unnerved? Oh. yun Yan ang ang ating ibig sabihin. katanungan para sa ating biblically speaking. Pagka may karamdaman talaga, nababalisa ang isang tao. Ako ganun pagka meron ako nararamdaman sa katawan, nababalisa. So pag naaalala ko yung aral ng Diyos, naaalis yung balisa ko. Kasi sabi ng Diyos, kung talagang gusto ka niya ng kunin, wala ka nang magagawa. Itinakda niya ang araw na mamamatay ang tao. So hindi ka na makakatutol dun, kapatid. Pagka gusto ka ng kunin, yun ang araw mo. Pag hindi naman ka pa niya gustong kunin, bibigyan ka pa niya ng buhay. O nung ikababalisa mo, pagka ba nabalisa ka, mararagdagan ng buhay mo. Tignan mo ang sabi ni Kristo sa 6 ng Mateo. Ganito ating mababasa. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ang sabi ng ating Panginoon, alin sa inyo ang sa pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Meron ba tayong magagawa kung nabalisa tayo? Actually, kung nabalisa tayo dahil sa sakit baka lalo kang madali because of depression. Yan. Kaya ako, nababalisa ako siyempre pag may nararamdaman ako. Pero pag naalala ko yung sinabi ni Kristo, na kung mabalisa ka man, wala ka namang maidadagdag. So, ang gagawin mo na lang yung sinasabi ng Biblia. Nasa Filipos 4:6 yun. Pakinggan mo, kapatid. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi ni San Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan. Kaya sabi ko, kung kalooban mo, kung pwede po, pagalingin mo. Kung hindi naman, siya rin ang masusunod. Kung kukunin ka niya, wala ka namang magagawa, kapatid. Diba? Actually, marami akong nararamdaman sa katawan, kapatid. Matanda na kasi ako. Gabi-gabi akong puyat. At kumbaga sa makina, talagang ako, overuse ako siguro. Sa lahat naman ng mga ngaral yata sa Pilipinas o sa iba pang mga panig ng mundo, ako lang naman ang walang off. Hindi naman ako nagpapahinga. Tuloy-tuloy ang akin pangangaral. At hindi lang naman pangangaral ang ginagawa ko, pangangasiwa sa mga tao, pag-aasikaso sa problema ng mga tao, concern para sa mga tao. Maraming concern ako araw-araw. So, siyempre nakakaramdam ako ng mga hindi maganda sa katawan. Minsan di ka makahinga. Minsan kinakalabog yung dibdib mo.
Kaya, pinagpapasa Diyos ko yun. Awa naman ng Diyos, buhay pa rin ako. No? Ganun talaga ang buhay. Dapat nating alamin na itong buhay sa mundo, kaya tayo pinararanas ng Diyos ng lahat ng mga bagay na ito. For us to appreciate what is coming, what is reserved for us. Makita natin yung halaga ng buhay na walang hanggan, ma-appreciate natin pagdating ng araw na merong isang buhay kang ikabubuhay na walang hanggan, walang sakit, walang kirot, walang sama ng loob, walang magkakamali sa'yo. Hindi ka na po pwedeng gumagawa ka ng mabuti, sisigawan ka, pagsasalitaan ka ng hindi tama ng kapwa, pagkakamalian ka. Pero gano'n ang mga pangyayari sa buhay, yun parang kirot sa puso yun eh. Pero alam mo, pag naaalaala ko na meron naman buhay na walang hanggan, nawawala lahat yun. Gano'n. Kaya hindi ka dapat mabalisa. Maraming salamat, Brother Eli. Of course, yan o. Kikay, naintindihan mo ang sinabi ni Brother Eli. Oh. Ano dapat? Na huwag magbalisa kapag may sakit. At- Ipapasa Diyos ko na lang. Oh, kasi ang stress o yung Nakakadagdag pa yan. Nakakadagdag pa yan eh. yan ay man-made, no? Ikaw yan eh. Yun yung nagiging mabalisa ka. Ngayon, ang sabi nga, kung ikaw ay parati nagbabasa ng Biblia at may pananampalataya sa Diyos, no? Dapat hindi ka mangamba. Dahil dapat matuwa ka at ito'y dapat maintindihan na dadating tayo dyan at yung after, no? Yung pinagplano ng Diyos para sa iyo mas maganda. Naliwanagan na ako ko. Gutom na ba? Sakit na ngayon siyang ko kaya hindi na ako mababalisa kasi Quick meal! Yes! Hindi mo ba napapansin na kaya tayo dito nilagay kasi tayo yung matakaw sa breakfast? Oo nga, pero ang gagawin natin ay healthy breakfast, di ba? Oo. Ano bang gagawin natin, Ninang? Baked chicken veggie. O, ito, Ayun. mabilis lang to. Madali lang Ano to. yung ingredients natin, Ninang? Oh, ito ang mga ingredients. Okay, ito yung- Meron tayong, syempre, chicken. Okay, Then, meron smoked tayong chicken. tomatoes, meron tayong cucumber and bread, and this is cheese. Yan, mabilis lang to. Ayan. Okay, simulan na natin ang ating baked chicken veggie sandwich. Okay, ano unang gagawin natin niya? Siyempre, yung bread lalagay natin. Lagyan natin ng cucumber, then smoked chicken, and then tomatoes, and then after that, lalagay na natin ang cheese. At ito, tapos na ang ating... Ayan, pa pala. cucumber. Smoked chicken, tomatoes. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang, patong-patong, no? Layer by layer, di ba? Yan. Ayan. Tapos? At ipasok na natin sa oven. Yes. At ayan Wow. na. Ating Sarap. baked chicken veggie sandwich. O, di ba? Healthy. Pwede rin nila gamitin tuna. Di ba? At saka mura lang yan. Mura lang yan. Konting chicken lang. Oo. Tapos konting gulay. Pwedeng yung leftover ng dinner, di ba? Pwede gamitin yung chicken nun. Tapos, yung pwede nilang ibaon nila sa school, di ba? Yan, ating baked chicken veggie sandwich. Napakasarap naman yan. Parang titikman ko yan mamaya. Oo. Pero syempre ngayon mga kasangbahay dahil Thursday na kailangan nyo na mamili ng inyong mga basic commodities dito ulit sa Agora Market in San Juan City para sa ating Palengke Price Watch. Good morning Kuya at good morning po sa inyong lahat mga kasangbahay. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. Syempre, for this day mga kasangbahay, alamin natin magkano na nga ba ang ating mga basic commodities. Kung tumaas ba ito o bumaba ang presyo. At syempre, nandito ako ulit sa tindahan ni Ate Fe. Hi Ate Fe! Hi! Oo. Tapos nandito tayo ulit sa Agora Market in San Juan City. Ito mga kasangbahay, ang puting asukal po, ang size po nito 1/4 at ito po ay makukuha nyo sa presyong 14 pesos. Kung
gusto nyo naman ng wash, at ito ay mapatak sa presyong 14 pesos po yan. 1/4 itong ating brown sugar po ngayon ay mapatak sa presyong 12 pesos po yan. At bilhin nyo na itong harina sa presyong 32 pesos po yan. Ang miswa, ito po ay pumapatak sa presyong 5 pesos sa gantong pack. Ito, paborito ko talaga ito, Pansit Canton. Kaya ito ay pumapatak sa presyong 110 pesos po yan. Kung wala na po kayong pati sa bahay, bilhin nyo na yung 1 litro na ito sa presyong 25 pesos po yan sa 1 litro. O ito mga kasangbaya, samantala ang suka po ngayon ay 20 pesos po yan sa 1 litro. Siyempre ito mahilig tayo mga Pilipino sa maaalat, kaya bilhin nyo na itong toyo sa presyong 25 pesos sa 1 litro. Ang dahon po ng laurel ngayon, 5 pesos sa gantong pack. Paminta na durog-durog, at ito po ay mabadak sa presyong 5 pesos po yan. Ang kasuba, at ito ay pumapatak sa presyong 5 pesos. Hindi magpapahuli dyan ng ating curry powder na pumapatak sa presyong 5 pesos po yan. Bilhin nyo na itong vanilla extract, itong maliit na bote na ito sa presyong 12 pesos. O mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Ate Fe. Ayan. Salamat Ate Fe ha. Thank you. Suking-suki natin ito. At syempre mga kasangbahay, ako po si Kikay at ito ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya! Ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga basic commodities dyan sa tindahan ng suki natin na si Ate Fed dito sa Agora Market. O ha, kung malapit lamang kayo sa area na yan sa San Juan, ay highly suggest na sumugod na kayo dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Yan pong ating Palengke Price Watch for today. Yan. At kung meron po tayong katanungan patungkol sa mga legal concern, mag-text or tumawag lang sa mga susunod na numero 02442-6256 or 02442-6257. Sa Globe 0995-582-3762 at sa Sun 0932-947-5386. O mag-send na ng mensahe sa aming Facebook, www.facebook.com dito sa Good Morning Kuya. I-type lang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. Alright! Of course, Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And Good Morning Kuya would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! La 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 la. At nagbabalik nga po ang Good Morning Kuya. It's already 5:33 in the morning. It's Thursday kasi nandito si Ninang, di ba? November 10, malapit na mag-weekend. Sweldo nga ngayon. Pinaalala sa akin ni June, di ba? Sweldo ngayon. Manlibre ka, Kong. Manlibre ka. Hindi nga eh. Malungkot nga ako. Malungkot ka ba? Hindi, kailangan talaga tayo mag-exercise ngayon dahil hindi natin alam kung anong hinaharap natin emotionally sa mga and physically. Oo. Alamin natin yan sa ating Fitness 101. Kasambahay, welcome back dito po sa O Movement Gym. Dito lang po yan sa Provident Village, Marikina. My name is Rachel at kasama ko po ngayon ang ating fitness instructor na si Chara. So for today, ang gagawin po nating exercise is all about dumbbell. It's called dumbbell circuit. And this exercise is repeated continuously. So we have 6 movements to show you. I-repeat lang po natin ng 4 times. And we have to do it all over again for 5 sets. Let me start with a deadlift. Okay? So shoulder width apart as usual.
So make sure po na straight lang yung back mo. And you put your weight, as you go up, put your weight on your hips. Okay? So look forward, wag po kayong tutungo. Okay, this is the deadlift. Second is bent row. Okay, bent row. So same position, make sure po flat ang ating back. So this exercise is very beneficial again for our back. Okay, bent over row. Our third exercise is called shoulder press. Shoulder press, very beneficial po sa ating shoulders. So kung gusto nyo magkaroon ng magandang shoulders. Our fourth exercise is called bicep curls. Make sure po na nakatap in yung ating elbows sa ating abs. Okay, bicep curls. Ang ating pang-fifth exercise is called push-ups. At ang ating pang-sixth exercise is a sit-ups. It's a full sit-up. Kung mapapansin niyo po mga kasambahay, we did a whole body exercise. So at the same time, nag-add po tayo ng weights using the dumbbells, and that exercise is really effective para po bumilis ang ating metabolism. At kapag bumilis ang ating metabolism, for sure ma-achieve natin ang ating body weight na pinapangarap. Mga kasambahay, itong exercise po na to ay mas magandang gawin kung meron kayong kapartner. So this time, papakita po namin sa inyo ni Sarah kung paano gawin to. So let's start. Nakakapagod talagang gawin itong dumbbell circuit na to. So mga kasambahay, kung gusto nyo po ng more intense workout, come and visit lang po dito sa O Movement Gym. Dito lang po yan sa Provident Village, Marikina City. You may call us at telephone number 875-345-2199 or you may text us at 0932-875-0831. So aside from personal training or trainer workout, meron din po kaming boxing classes, mixed martial arts, taekwondo at zumba. So magkita-kita po ulit tayo bukas for more fitness workout routines at tumutok lang dito sa Good Morning Kuya! Ang tatry natin talaga, we will try our very best sa magawa natin yung mga exercise na tinuro sa atin. Para sa likod yun eh. Para sa likod. O, syempre, maraming salamat po sa ating O Movement Gym! Diba? Next time, perfectin nyo yan. Exercise kami dyan. Ayan. 1360 muna tayo. Public service. Merong mangungutsulta sa atin na ipinadala sa Facebook. Si Alvin Castro, 33 years old, mula sa Pasay City. Good morning po. Tanong ko lang po kung tama po kaya na mas mababa sa minimum ang sweldo namin ngayon.
Ang dahilan po ng amo namin kasi daw po ay 8 lang naman kami na empleyado nila, kaya kahit hindi minimum ay wala daw po siyang nilalabag na batas. Salamat po. Well, totoo yan. Meron po kasing exceptions, no, to the minimum wages law, no. Kung yan ay establishment na less than 8 people, no. So yan po ay masabi po natin na ayon sa ating labor code, at kung meron po kayong masabi po natin questions pa rin, at meron po kayong access, no, sa internet, pwede po ninyong tignan yan sa labor code. I-type mo exceptions to the minimum wage law. At isa sa mga exceptions dyan, kung kukonti lang po ang mga empleyado ng ating ng isang employer. So tama po yan. Pero kung kayo po ay hindi pa naniniwala, tignan po ninyo yung labor code. Nandyan po. Ayun. Maraming salamat, Kong. Mamaya ulit, meron tayong i-consulta po. Kaya wala na tayong consultant. Oo, later na. Okay, syempre, tayo po ay nagmamaneho. Kailangan mo natin malaman kung anong mga tips para sa ating mga kasambay. Alaman natin kung anong safety tips sa mga experts. Panoorin po natin ito. Nagda-drive kami, tinatawag tayong blind spot Yun yung areas around your vehicle na hindi mo nakikita through your side mirror and your rearview mirror. Kalimitan, yung mga motorcycle, pumipwesto doon. Kaya hindi siya nakikita ngayon nung motorista. Kung tayo po'y nasa daan, isaalang-alang natin na yung ibang motorista may mga blind spot. Kung pwede, huwag po kayong pupwesto doon sa blind spot. At huwag po masyadong pag-change ng lane. Kasi nakaka-surprise yan sa ibang mga motorista. Kailangan nila ng damit na tinatawag natin reflective. Para kahit sa gabi, kita sila wearing your helmet. Kung sakaling man nag-crash ka, at least less ang severity. It is essential na meron distance between vehicles. Ang mangyayari niyan is kung nagte-tailgate ka, you're following closely the vehicle in front of you. Kung halimbawa bigla siyang huminto, mabubunggo mo siya. Dahil yung response mo, kung halimbawa delayed yung response mo, aabutan mo siya. Ang rule of thumb is that 5 car length ang dapat na distansya mo sa sinusundan mo sa sakyan, para na sa ganon, meron kang elbow room na tinatawag para makapag-maneuver just in case yung sasakyan na nasa unahan mo ay merong gagawin. Like for example, sudden stop o kaya mag-swerve siya. So, meron kang paraan para makapag-maneuver because of the distance. Importante ang mga road safety tips para maiwasan ang mga aksidente sa mga kalsada. Pero ang kailangan talaga itong mga motorcycle drivers bigyan ng lesson. Kasi kaliwat kanan sila nag-overtake. No? Sana dapat mas stricto sila. Banda sa left side lang parati sila nag-overtake at hindi sa kanan ng sasakyan. Kasi yun at least parati tinitignan ng driver. Kung minsan makikita mo lang sa kanan dumadaan, kaya nagkakaroon ng aksidente. Tapos sabi nga ni Ginoong Swansing, syempre, distansya po ang importante sa mga sasakyan, at least 5 car lengths, no? Dahil kung ikaw ay biglang prepreno, at least merong agwat at hindi ka mababangga kaagad. Saka siguro kung kailangan pag-aralan na rin ito sa mga schools, no? Kasi halos lahat naman nagda-drive yung mga kabataan. Siguro sana ituro, no? Gawing part ng curriculum yung pagda-drive. Well, pag dumating sila sa sapat na edad, dahil hindi naman dapat na grade 5 ka na. Oo naman. I mean, yung mga
ano na, diba? Senior high school. 16. Senior high school, tamang-tama. Kasi ang senior high school, more or less, technical, vocational technical ang mga courses Student, nila. pwede na rin student license. Dapat doon sila bigyan ng lessons. No? Alright. Yan. Okay, puntahan po natin si Attorney G, si Beth, at si Jokas. Hi, Kong! Hi, Kong! La 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 la. Alright, nagbabalik po ang Good Morning Kuya at meron akong echo. Parang gumanda yung boses ko doon sa echo na yun. Dapat kumanta ka muli. Oo nga, it's already 6:15 in the morning at nakikita ko na si Talia ang puti. Sumakto pa talaga sa akin na si Jason Fernandez! Sa As of Year 5. Sige, have a seat. Welcome, sir. Welcome si Vivian Labate. Opo, ayan. Bango, may Good morning. pagkain. Have a seat, have a seat. Oo, mamaya kakain tayo pero magtrabaho ka muna. Okay. Tama, There's tama. runner-up yung kanilang song sa ASOP, yung You Stood By Me. Oh, Diba? congratulations Of muna. course, congrats sa ating thank you. composer at interpreter. At si Jason Fernandez ay best interpreter naman. Salamat. Galing. Oy, di naman. Ano muna, kwentuhan niyo muna kami. How was your experience nung Grand Finals night? Masaya. And medyo nakaka-nervous pero masaya. Nag-expect ba kayo na yung kanta niyo yung mapapasama dun sa mga binigyan ng parangal? Well, actually kami nito, naalala ko na nag-guest din kami dito bago mag-aso. Si Vincent kasi para siyang nawawala ng pag-asa. Para siyang, basta ako, masaya na ako, ganito, nakasali ako. Di na ako nag-expect ng kahit anong Prize. award. Kasi kaming dalawa, pumunta kami sa Araneta, ang pakailan talaga namin is to worship the Lord. To ano, di ba? Parang balik yung glory sa Kanya. Wala kaming in-expect kahit ako, parang sabi ko, you must save tayo, di ba? Ni Christ, higit na ano yun eh. Sobra-sobra ng award yun. So parang kung gagawin natin dito, basta worship na lang natin si Jesus, wala na tayong ano, kung manalo man tayo, Bonus na yun. Bonus na lang yun. So yun, nakakatawa. Then you got your bonus. Nakuha namin yung bonus namin kay Lord. So, nakakatawa nga i-announce yung kanta, ay yung winner, ng third runner-up, parang, di ba yung... Kasi may tie pa eh. Oo, dalawa kasi, may dalawa yung nanalo ng, ng third place. Tapos dalawa rin kami nanalong best interpreter, si Bugoy Drelon. Okay, Vincent naman, pwede ba ipakibahagi mo ulit sa amin yung naging inspirasyon mo kung bakit ito yung napili mong kantang i-compose? Nagawa ko tong song dahil sa gusto kong pasalamatan. I mean, to remind people na pasalamatan natin yung Lord kasi parati po siyang katabi natin kahit ano pong mayari. Ano naman yung paghahandang ginawa nyo nung bago yung finals? Meron ba kayong paghanda? Wala naman. Nandyan na Para song. relax lang, go with the Kasi flow. Almost na eh. Wala na. Enjoy lang the moment, di ba? Yung mismong ano kasi na yun, ang preparation kasi ng isang, ewan ko lang kung tama ako preparation ng isang songwriter o ng artist kasi, hindi lang ilang araw, parang yung journey namin as a musician, as an artist, napakahaba kasi nun eh. Siya bilang songwriter, nalaman ko lang gaano mo katagal sinulat yung kanta? 8 months. 8 months. Wow. So, sabihin yun yung preparation, di ba? Kasi may goal ako na ang gusto ko sa song na to na mangyari is praise song siya, pwede siya maging love song, pwede siya maging ma-apply kahit so to infuse that one in one song, kailangan mong umiwas sa mga ibang phrases, kailangan mong umiwas sa mga words na kailangan mong iwasan para hindi siya talaga mag-focus sa isang lang, sa isang part lang. So medyo mahirap siya. Nina, may tatanong. So after this, ano naman yung plano ninyo para ituloy itong mga ginagawa tungkol sa Panginoon? Well, ikaw muna. Ano ba? Ako, sasali ako ulit. Sali ka ulit. May nakaready na pa ako. May nakaready na pa ako bago mag-finals. Year 6. Oo. May nakaready na pa ako pero hindi ko pa po papasa yon. May ginagawa pa akong panibago. Wow! So baka sa susunod na naman yon. Medyo na-inspire ako ng kaunti. So may ginagawa ako ng panibago ngayon. Si Jason, do you have any plans of composing also? Kasi sumusunod din ako pero hindi ko pa
nasubukang sumali ng worship song dito sa ASOP. So, isa sa mga plano ko yun nung magsasubmit din Why ako not ng next entry. year, di ba? Mas hintayin ko lang, sana. Si Sir naman na mag-interpret, Oh, ikaw ikaw naman, magko-compose. Dre. Di ba? Why not? Para maranasan mo din yung kapag-message. Baliktad Then, naman. sobrang kasi iba yung feeling talaga doon. Sabi nga namin, nag-uusap-usap kami nila Chris Lawrence. Kasi syempre may mga shows na kami na nagawa sa Araneta. Pero yung This one Song is of Praise iba. Music Festival, diba? Iba. Sila City nga naiyak. Kahit si Nora Honor, di ba? Parang iba yung... yung yung judges. spirit dun sa Judges. venue, iba. Mismo sa Iba. Iba eh. Iba yung pakaramdam. Very Alright. Bigyan na natin na sila ng sample ng ating mga viewers sa ating You Stood By Me ni Vincent Labating at ang ating interpreter na si Jason Fernandez. Okay, go ahead. Take it away. Good morning. Didn't know where I was going. It was dark and raining. Stuck in the middle of nowhere. Feeling lost and full of fear. Then you found me. And you showed me the way. You stood by me. When my hope and faith were gone. You gave me strength to carry on. You stood by me. When everything fell apart, you came to fix my broken heart. You stood by me. You stood by me. I was lying down and wasted. I was feeling so jaded. Struggling with depression, confused and full of questions. And you reached for my hand and made me understand. You stood by me when my hope and faith were gone. You gave me strength to carry on. You stood by me when everything fell apart. You came to fix my broken heart. You stood by me. I know I don't deserve all your love and care, because I always took you for granted. You gave me everything, even though I keep on making mistakes. You stood by me when my hope and faith were gone. You gave me strength to carry on. You stood by me when everything fell apart. You came to fix my broken heart. You stood by me when my hope and faith were gone. You gave me strength to carry on. You stood by me when everything fell apart. You came to fix my broken heart. You stood by me. You stood by me. You stood by me. Thank you. And of course, ilan lang yan sa mga kanta. Kasi this past few days, diba, Taos and Ninang and Kikay, we have been inviting these people, yung mga napasama sa finals, diba, ng yes. As of Year 5, para ibahagi nga sa atin yung mga kanta nila nung final. So, and of course, kinompile yan. Of course, nagkaroon ng album. So, go ahead, promote the album. Ayan,
Guys, ito yung album. Sana suportahan natin kung kaya nating makinig ng mga ibang awitin. Sana yung awitin para sa Panginoon, mabigyan natin ng panahon para pakinggan. Request sa Wish. Oo, pwede yun. Request sa Wish FM. Sobrang Lahat po nung 12 finalists, if I'm not mistaken, are there. Pwede nilang pakinggan. And kung gusto nila, interesado silang kumuha ng kopya, pwede sila. You can visit us here at 907 Film Ed sa Quezon City, or pwede rin i-download sa ASOP website yung mga kantang napupusuan nila. For free? For free. Oh, I think so. Yeah, for free. So, let's go. Alam mo naman tayo, pag libre libre mo ka, di ba? Okay na yan. Alright, Telia. Alright. Anything else to take? Promote. Well, sige. Gigs ka ba? Or what? Well, gigs kid ko sa Facebook fan page ko na lang. Jason Fernandez Santa Maria, and on Instagram, Jason Fernandez Official. At palabas na rin yung album ko under Universal Records. Malapit na. Lalabas na yung bagong single, Kama-master lang nung track. So, abangan niya yan. Sana supportahan natin ang OPM. At ako, gusto mo pasalamat sa ASOP dahil merong mga nagbago sa buhay ko. Merong naniwala sa mga sulat ko. And then recently, nung October, nag-release si Elmo Macalona ng album, napasama yung isang song ko doon. So, nice, congrats. Congrats. Thank you din sa ASOP, maraming salamat. Kay Daniel, thank you very much. Kay Brother Eli, maraming salamat kasi yung konsepto na isip nila sobrang ganda. Ang daming pintuang at saka opportunities na naibibigay sa mga artists dito sa bansa natin. Thank you. Once again, congratulations, and I hope this is not the last time nakikita namin kayo dito. Hindi rin. Sana maulit. Thank you, Jason Fernandez and Sir Vincent. Salamat po. Thank you. Ang third runner-up ng ASOP Year 5. Thank you. At para naman sa ating ikonsulta mo. Hindi muna pala. Magsa-sports basic muna tayo. Ano ba yung sports basic ni Rina ngayon? Fencing. Alam mo. Alam mo. Fencing. Panoorin muna natin to. And flexibility are what it takes to win this game known as the physical chess. Pero hindi lang tagisan ng physical strength ang fencing. Dahil labanan din ito ng strategic intelligence at mental agility. Kaya naman para manalo sa sport na ito, one must have ample training, discipline, and mental preparation. Dahil dito, nakakatulong ang fencing to improve hindi lang ang ating pangangatawan, kundi maging ang ating mental health. Aside from this, the sport also instills values and disciplines that one can use for a lifetime. Fencing is one of the world's oldest sport in existence. Sa katunayan, kabilang ang sport na ito sa mga kauna-unahang events sa prestigious Olympic Games. Fencing is an ancient sport that for thousands of years has captured the hearts of people from different generations. Kaya naman, whether you are simply looking for a new experience or wanting to do something challenging, isa ang fencing sa mga activities na pwede niyong subukan. Ano ba kapag dito? Napaka-interesting to try. Kong, have you tried fencing? No. Not yet. Ang key sa fencing is quickness and whether you move forward or backward, kailangan handa kang... Yung coordination ng hand, then yung feet mo yun yung importante din doon. Tsaka kailangan light ka, di ba? Yung kailangan fit na fit. Kasi mahirap tumalon-talon eh. Quickness talaga yan. Quickness. So, like any other sports, yun nga, kailangan din physical and mental alertness. Diba? Ayan. So, God willing, matry natin yung tinry din ni Rina na fencing.
And this time around, I think, Ninang, meron kang kukwento sa atin, ano? Sa ikonsulta mo. Yeah. So, meron ba tayong video? Meron. Ayon sa isinagawang Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2012, halos nasa kalahati ng mga Pilipino ang masasabi nating may kani-kani ang sariling utang dahil na rin sa iba't ibang kadahilanan. Kaya naman napakahalaga sa isang tao na nangungutang o naglo-loan na malaman ang ilang tips para maaprubahan sa kanyang personal loan application. Yan ang sama-sama nating aalamin kasama ang ating pambansang ninang na si Ninang Riza Matibag Muyot. Dito lang yan sa ikonsulta mo. Of course, kasama natin si Ninang Riza para sagutin yung mga katanungan natin tungkol sa mga kaperahan, di ba? Oo, basta Ninang, pera-pera. Pera-pera. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Pero ito, ang topic natin ngayon, continuation ng last week. Yes. Pero ito, paano naman natin maaaprubahan yung mga pangungutang natin, yung mga loans natin? Personal loans. Oo, yung mga personal loans. Paano? Kasi Ninang, di ba, pagka nangungutang, hindi naman nag-guarantee na parating na-approve yung loan. So it's also nice to know kung ano yung mga tips na mabibigay mo, Ninang, kung paano nga namin pwedeng ma-aprubahan yung mga loans na hinihingi namin. Diba? Siyempre, ang unang-unang hinahanap ng mga kung bangko yan, kung may collateral tayo. So ang pinakamaganda, may naipon na tayo, meron tayong, especially kung property, no, bahay at lupa, or kotse, pwede rin pang collateral, or mga artworks, or anything na of value. Syempre maganda kung meron tayong savings, kasi yung mga deposito natin, pwede rin yung pang collateral natin. Now, kung wala tayong pang collateral, syempre kailangan may trabaho tayo. Kasi kung wala kang trabaho, di ba? Paano mo babayaran? Paano mo babayaran? Kasi ang unang-unang tinitingnan ng isang nagpapautang ay yung capacity to pay natin. Syempre, yan. Tapos syempre, number 3, anong masasabi mo? Kikay? Ano kaya tingin mo? Paano pag walang collateral? Pag walang collateral, no? Ngayon, kung tayo naman ay may credit card, di ba? Yun nga sasabihin ko yung credit card, you're allowed up to your credit limit to loan. Ngayon, ang tanong ko nga dyan, mas mataas ba ang interest sa credit card or yung loan sa bangko? Mas mataas yung sa bangko kung diretso kang kumuha ng loans, at saka kailangan tingnan mo ano ba yung dahilan ng pangungutang mo. So for example, magkakaroon ka ng maliit na negosyo, kahit personal loan yan, pag maliliit na negosyo, pwede rin i-consider as personal loan. Meron silang mga packages ngayon sa mga banks, yung pang negosyo, pambahay. So depende kung ano yung purpose mo, dun mo isuswak. Kasi mas ma-approve ka kung talagang, kasi normally meron silang mga quota, yung mga banks na say kailangan makapagpautang tayo sa mga farmers. For example, yung Land Bank at saka yung DBP. So ang sasabihin mong dahilan kasi magtatanim ka. So kailangan mo ng pambili ng abono, ganon. So kailangan isuswak mo rin yon. Kasi ang pinakamahirap ipangutang yung sa basic needs na gagamitin mo lang siya pang tuition. Pero pag all-purpose loan, ang tawag doon, ang pwede naman natin gawin doon ay kailangan, kung may credit card tayo kung maganda yung credit standing natin. Kasi lumalabas, like say yung credit limit mo 100,000, you can get at least 50% of that automatically sa credit card Ngayon, yung titignan mo dyan, yung interest payment. Pero may tip dyan, Kong. Kasi pagka ang ginawa mo, pumunta ka lang sa machine, tapos doon ka, pwede ka kasi mag-cash advance sa machine. Ang interest rate mo, pareho nung rate mo. Plus, meron kang service charge na 500 pesos. So, medyo malaki. So, ang mas maganda, tumawag ka sa bank or maghintay ka ng promo. Kasi, yung pag may promo sila, Kong, na 1% lang a month ang interest, mas mababa kaysa doon sa dati. So, pwede rin yun. Pero yun nga, sinasabi ko rin na pagka kasi maganda ang credit standing mo, so kailangan talaga ayusin mo yung pagbabayad. Kasi meron tayong may record yan Pag maganda, then isa yan sa paraan para maaprubahan ka ng loan. Kasi syempre, paano naman nila malalaman kung mahusay ka magbayad kung wala kang activity or wala kang parang transaction sa bangko. So, yung pagkakaroon ng credit card, isa yung magandang mag-transaction. Pangalawa, yung may deposit ka. Kasi kung nakikita nila, nagsisave ka,
Especially kung may checking account ka, dapat walang tumatalbog na cheque. Kasi once na may tumatalbog-talbog na cheque, hindi ka nila papahiramin. Now, bad record. Oo, syempre. So, yun yung mga ilan. At syempre, kailangan alamin natin yung mga requirements. At dapat, katulad ng, syempre, meron yung application form, kung may trabaho ka, yung payslip mo, yung income tax mo. So, i-follow mo yung lahat ng mga requirements na yan para mabilis yung proseso ng iyong loan. Pero ang talagang the best pa rin, yung credibility mo. Maaprubahan yung loan mo kung maganda yung credibility mo as a debtor. Mga good payer ka. Kung good payer ka, yon. So ano-ano pa, Ninang? Meron Mga pa ba? tips. Meron ka pa bang i-add? So ang sa akin lang po, tayong lahat, kailangan alamin natin kung kailan tayo dapat mangutang. At kailangan kung mangungutang tayo, yung alam natin na kaya rin nating bayaran. Ang pinaka-importante para tayo makapangutang ay yung credibility natin. Okay. Thank you, Nina. Ipopromote ko lang yung mga kasuotan. Oo nga, yung panta mo. Okay, ito naman ito ng mga etnig sa Abra. Kasi pinopromote natin kung yung functional art na ginagawa ng mga indigenous people. Kasi normally, mura lang ang bayad sa kanila. Pero kung i-elevate natin sa art, ay pwede pala yung gamitin. Ito, for example, tapis, di ba? Tapos inirarap mo lang. So makakatulong tayo dun sa ating mga katutubo, dun sa negosyo nila. So, ayun, kaya tayo laging nagpo-promote ng mga katutubong produkto. Yung bag mo, yung Duterte. May bag si Nina. Duterte bag mo. Oo, napapanahon. DU3C. Diba? Duterte bag niya. Yan, ang bag ni Nina. Sino naman gumawa niya, Ninang? Yan naman ay galing sa Basay, sa Samar. Samar. Kapareho ng bag ni Kika. Oo, yung binili ko kay Ninang nung nakaraang week. Ang ganda. Hindi talaga ako nagbibenta, ha? Ano lang talaga exception yun? lang Exception. ako. Aabang ako yung bag ni Donald Trump na ganito. Thank you, Nina. Thank you. At dahil dyan, magbabayad na ako ng utang, Ninang. Sige. Morning, Kuya. It's already 6:44 in the morning. At Thursday pa rin kong gutom na ako ko. Gutom ka na? Hungry. Ako rin nga eh. Ano ba? Pero isa na ang pati yata eh. Isa na ba? Ano ba ang ating What's for Breakfast? Alright, Ninang. At syempre, narito tayo ngayon sa What's for Breakfast. Ang daming food. At kasama natin si Chef Manilyn Gumba Boses. Yes. At Chef, ano ba yung mga prepare natin dito? Our breakfast po is creamy blueberry fettuccine pasta po yung prepare ko ngayon. So, paano ba yan? Pwede bang sabihin sa amin kung paano niluluto yan? Yung ating pong mga ingredients po ay, of course po yung ating pasta, blueberries, cheddar, parmesan, butter, garlic, olive oil, and salt and pepper. So, paano natin gagawin yan? Una po natin ginawa, syempre po, niluto po natin yung ating pasta. Ayan po, ilalagay po natin yung ating oil and idadagdag po natin yung ating butter. Ayan, imimelt lang po natin siya. Ilalagay na po natin yung ating garlic. Ayan, isusuti po natin siya hanggang sa maging translucent po. Idadagdag po natin yung ating cream. Ayan po. Isisimmer lang po natin siya ng konti. Pwede na ho natin ilagay yung ating cheddar. Ayan po. Simmer lang po ulit. And then yung ating pong parmesan and blueberry na po. So, at ito na yung ating, ayan na. Yes. Itutos na po natin siya sa pasta. Yan po yung ating fettuccine pasta. Okay. Yun. Yes. Ay, sarap. So, napakasarap, Okay, so... Okay, ano pa yung ibang dish na niluto sa atin? Meron pa akong ginawang mango and Dessert. pandan panakota and rice flour, milk and chocolate suman, and grilled chicken with celery and corn sauce, and then java rice. Nalagyan ko siya ng egg and tinapa. Wow! Good for breakfast talaga siya. So, lahat ng to healthy, ano? Yes, healthy po siya. Pero ito kakaiba, nakakatuwa to. Anong laman nito? Mango po siya, saka yung pandan. Ginawa natin siyang Italian dessert po siya. Nilagyan ko lang siya ng twist. So, ito yung Filipino version. Yes, Italian version. Ito naman itong ating pasta po, napaka-healthy din po siya kasi wala po siyang meat. Blueberry lang po yung nilagay natin, saka yung cheese. May saka twist cream. yung kanyang fettuccine. Yes. Paano mo naisip yan, Chef? Ganun ba?
Invento ko lang po. Pacham. Sabi nga ni Kuya Pacham walang meat na creamy siya at masarap. Ayun. Ito naman po, popular po ito sa probinsya namin. Kahit anong handaan po, hindi po ito nawawala sa aming hapagkainan. Saan ang probinsya niyo, Sa Eastern Samar po. Kung tawagin po ito sa amin, Bakintol po or Moron. Yun, Bakintol. So ito yung anong ingredients niya? Suman? Rice flour, chocolate, and milk. Okay. So, move on na tayo kay Chef Ina Del Rosario. Anong niluto natin, Chef? Okay, ngayong umaga po ang breakfast po natin na prepare is Korean burger. Korean burger? Yes, Korean burger po. Anong pinagkaiba niya sa... Normally natin ginagamit is bread buns. So dito po gumamit tayo ng Korean rice. So yun yung ginawa nating rice yung bun mo. Ayun. Okay, tapos ano pa yung... Paano natin prepare yung Korean burger mo? Ayan po. Ang ingredients po natin para sa Korean na rice po natin is syempre rice, meron tayong egg, paprika, chili powder, bell pepper, and then meron din po tayong white onion para po sa natin, patties. And then po, toge. Meron po tayong toge para sa stuffing niya, and then yung normally natin na beef patties and cucumber, sliced onion, and then yung sauce po natin na chili sauce and Korean sauce po. Ayun. Okay, paano natin prepare to, Chef? So, una po pag-haluin po natin yung mga ingredients. Siyempre, sasama po natin yung, importante po kasi sa Korean na rice natin is yung kimchi. Ayan kimchi. Po. So, bell pepper yung kimchi po, yung rice, and then lagyan po natin ng chili powder. And then after po niyan, susunod na po natin yung onion po. And then yung egg po. And then after, kailangan natin siyempre salt, pepper para sa lasa po niya. And then mix lang po natin together po. Ayan po. Magiging binder po niya is yung egg. Opo. Tapos lagay lang po natin siya sa, kung meron po kayong ring mold o kung ano pwede po natin gamitin para mahulma natin yung yung rice natin. And then pa-pan fry po natin siya sa oil. Ayan po. Ayun. Oo nga, nagdikit-dikit siya. Opo. Normally po, kahit mag-break siya, because na meron tayong egg, magano pa rin po siya, magbabait pa rin po siya. And then yan, luto na po natin yung burger patties. Pwede din po tayong gumamit ng kung meron po kayong ground chicken, pwede pong chicken yung i-alternate natin para dun sa natin, Korean burger po natin. Ayan po. And then, syempre yan po yung toge na sinalo natin. Simple lang po, mushroom toge po, and then yung oyster sauce lang po. And then lagyan po natin ng konting sesame oil and then sesame seed po. Ayun. Ayun yung naging topping mo, yung toge. Opo. Yun. Ano tawag din, Chef? Korean burger. Lagi may anghang, di ba may sili? Oo. Pag Korean Korean. May mga spices. Ano pa yung pinipare natin, Chef? So meron din po kaming pinipare na Caesar salad ng Champions po, and then yung mushroom soup po namin. And syempre yung lamb shank po namin, isa po sa bestseller namin. And then meron po kaming Brazilian pork belly. Putok-batok. Opo, and then yung bulalo steak po namin. Ayan. Okay. Promote tayo, Chef. Saan namin kayo matatagpuan? May restaurant ba kayo? Catering services? Meron po kaming catering, Invocus Catering Services po. Para po sa buong detalye, hanapin nyo lamang po yung aming Facebook account, Invocus Catering Services po. At yung aking pong Facebook account, yung gumbamanilin@yahoo.com. Meron din po akong Instagram, voices.manilin89, and Twitter account po gumba.manilin1989. Okay. Chef, Ayan po. Sa Champions Restaurant naman po, matatagpuan po siya sa Block 1, Lot 13, Brownwood Resort Building, Metro South Subdivision, Manggahan, General Trias, Cavite po. And ang contact number po namin is 046-412-4905. And then, meron din po kaming Facebook page, Champions Restaurant, Sports Bar and Restaurant po para sa Facebook page po namin. Okay. Opo. Yan. Thank you, Chef. Salamat. Babati daw si Chef. Sige, mabilis lang bate. Happy 21st birthday po sa aking brother. At yung nanay ko po sa katatay ko, nanonood po sila ngayon. At sa mga kasamahan ko po sa trabaho kay Greg at Doc Agapito po. Good morning po sa inyong lahat. DNHS Batch 2005 and St. Teres Batch 43. At sa mga taga Dolores Eastern Samar at Barangay San Antonio, Gamay Northern Samar, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Chef. Wow. Ako po, binabati ko po yung syempre mga kamag-anak ko po, and then yung mga kaibigan ko po na nanonood ngayon. And yung Brownwood Resort po,
pwede po kayong bumisita doon. Okay. Thank you, Chef! Salamat! Kain na! Thank you, Talia at Ninang at sa ating mga chef. No, inabangan natin ang ating breakfast. Pero ngayon, mga kasangbahay, mag-public service muna tayo para sa ating ikonsulta mo. Okay, ito. Kung Erin, meron tayong kasambahay na mangungonsulta sa'yo. Ito ay si Victor De Hoya, 40 years old, mula po dito sa Tarlac City. At meron siyang pinadala sa ating text message, Kong, at ito ang kanyang mensahe. Good morning, Kuya. Tanong ko lang po kung paano kaya ako makakasigurado na walang problema ang bibilhin kong bahay at lupa. Tumawag lang po kasi sa akin yung pamangkin ko na meron daw pong nakalagay sa papel na encumbrances. Ano po ba ang dapat namin gawin dito? Nandito po kasi ako ngayon sa Tarlac at yung property ho na bibilhin ko sana ay nasa Zamboanga. Nako, ang kailangan talaga makita yung titulo mismo. Kasi ang ibig sabihin ng encumbrances, yan ay nakalagay sa likod ng titulo kung meron pong utang yung lupa, kung yan ay nakasanla sa isang bangko, no, o sa isang financial institution, at dapat malaman kung merong obligasyon na hindi pa nababayaran yung totoong may-ari ng lupa. Dahil kung binibenta na yung lupa at manatili yung mga encumbrances yan sa likod ng titulo, ikaw yung mananagot dyan. Siya yung sasagot ng mga utang na yun. Yes. Unless yan ang pinag-usapan ng nagbebenta at yung bumibili. So, importanteng i-double check yung titulo ng lupa mula sa LRA, mula sa local civil registrar. Kailangan basahin yung likod, no? Kung meron pong mga encumbrances o annotation na pagkautang ng may-ari sa anumang bangko o financial institution, para malaman po natin kung yung titulo o yung lupa ay malinis. Dahil kung hindi malinis yan, delikado po yung bilhin. Maraming salamat, Kong Erin. At sana nasagot ang iyong katanungan sa ating kasambahay na si Victor De Hoya mula sa Tarlac City. Yan po ang ating ikonsulta mo. Pero wait lang, may bisita pa ata tayo ngayon. Aba? Wait lang. Let me check. Uy, nakabangan ko to. Hi! Busy tayo this morning. Dami natin bisita. Yes, good morning. Meron akong kasama. Ayan, kasama po natin si Glenn Bawa at saka si Ronald Calpi. Sila ang mga composer. At of course, ang ating interpreter na si Bugoy. I love you, Bugoy! Opo muna kayo. Opo muna kayo bago tayo mag-usap, magkwentuhan. I'm so excited kasi. Mamaya mag-ready kasi magbibigay ng sample sa atin si Bugoy. Ganda na, very homey. Welcome sa aming munting bahay. Thank you. Good morning once again, Bugoy Drilon, ang interpreter. And of course, ang mga talentong composers na si Ronald Calpis and Glenn Bawa. Good morning po sa inyo. Welcome here sa Good Morning, Kuya. Okay, before anything else, congratulations. Kasi alam nyo guys, ang kanilang song ay first runner-up dun nga sa nakaraang ASAP Grand Finals Year 5. And si Bugoy naman, isa sa mga best interpreters. Kayo na talaga. Kayo na. Idol namin. Sige. Idol na idol. Of course. Pero syempre gusto namin malaman, kayong dalawang composer, kung paano, how did you come up with this kind of song? Bakit reggae? Have you been composing since before pa? Kwentuhan niyo naman po kami. Well, since 2003 nung magkasama kami ni Bong sa band, may mga reggae songs kami, but we never thought na ipanlalaban namin sa ASOP. Kasi prior to ASOP, naka 14 songs kami na composition. 2 of which isinali namin sa ASOP. So pagpasok ng ASOP TV, no, from year 1 to 4, lahat kami talo sa weekly. Tapos the usual genre, dramatic song, anthem type. Then ito, nakakadala kasi 4 na talo. Try until you succeed. Yung pang-4 kasi nag-try kami ng ibang genre eh. Doon talaga sabi ko sa kanya, Tol, mag-isip na lang tayo ng hindi pa nagagamit sa ASOP na genre. At ito na nga yun, yung reggae. Yung una, yung parang J-pop.
Tapos itong sunod, reggae. Oo. And then ano naman po yung naging inspiration nyo? O were you in a situation before na talagang kinailangan nyo yung tulong ng ating Panginoon and this is why you were able to come up with this kind of song? Siguro yung of course yung life experiences natin na tipong mga situation na wala ka na magawa, parang hopeless. Pas biglang darating yung yung blessing ba, yung grace ng Panginoon na God made your a way for you. The title itself. And Bugoy, of course. Ikaw, good morning sa'yo ulit. Again. Again. Ikaw naman, Bugoy, ano naman yung masasabi mo? How was the feeling during the night you were singing on stage in Araneta? Nung kumakanta kasi ako, I just sing it kung ano talaga yung meaning nung kanta, which is very positive. And hindi ko siya inisip na competition kasi it's a praise song. So I just sing it para kay God. So nag-enjoy lang ako on stage. Angela, may katanungan ako dahil sanay akong naririnig yung mga idol mo siya idol ko yan. Nasa radyo pa lang ako pag kanta mo yung piniplay. Ay, nako. And with that, usually mga kanta mo mga love songs, ano naman yung experience mo na ngayon umawit ka ng kanta para sa ating Panginoon? Iba yung pakiramdam na kumanta ka para sa Kanya kasi sa lahat ng blessings na dumarating sa buhay mo, if you wanna be successful, you have to give something back. Wow! May accent! Gusto mo yun! So, I'm very happy na nabigyan ako ng opportunity na makapagkanta ng isang kanta para sa Kanya. Pero sundot ko lang dun sa katanungan ni Kikay, di ba? Parang kasi we all know nga na pag-usapan din natin kanina, yung mga genres that you sing mostly are yung mga pop, R&B, and mga ballads. So how did you incorporate yung style mo na yon dito sa reggae na to, which is your first time also to sing this kind of genre? Actually, nagulat din ako na I think I'm a late bloomer ako sa genre to. Pero parang nag-i-enjoy ako sa ganitong genre, pero hindi ko in-expect na babagay sa akin yung genre to. So ano naman ang next para kay Bugoy Drilon? Anong mga abangan natin? Naglabas lang po ako ng bagong single ko, which is another ballad song. Sana hopefully makagawa ako ng another reggae na Tagalog naman na kanta. Di ba si Bugoy, na-imbitahan ka nung composer nung singer mula sa ibang bansa, di ba? Sino nga ito? Si Matis Yahoo, yung command. Si Matis Yahoo, na-invite siya. Yes, in-invite niya ako sa music festival. Kailan ito? It's supposed to be nung October 8 siya. But meron kasing umabot siya sa ng visa ko eh. So, but I'm trying to get a visa now. Kasi para makahabol. Kasi meron kasi siyang series of show this December. So I hope tatry mong makahabol. Yes, I'm trying na magkaroon ako ng visa. Sana. I'm praying for that. Alright, without further ado, gusto namin of course marinig ang kanta na yan na pinanalo ninyo. First runner-up sa ASOB Year 5 Grand Finals, ang God Will Make a Way, of course interpreted by Bugoy Drilon. Take it away, this is your mic. Thank you. Wala pa kayong kamay? Dito ba ako? Dito na lang. Kunya. When you feel like you're about to lose your mind, all you have to do is to sing this song loud. We don't have to worry,
sana po supportan niyo po yung Asop album. Nandito po yung kanta namin at hindi lang po yung kanta namin, pati po yung mga ibang kanta dito na compose ng lahat ng mga finalists po at check na mga maiibigan niyo po. Bakit nagbabakil ako? And it's for free, di ba? So sa mga may gusto, pwede lang silang pumunta dito sa UNTV at bibigyan natin sila ng copy ng Asop album. Wow! Diba? Wow! Na-inspire ako. Nakakatuwa. Mag-compose na rin tayo. Pasalamatan. Gustong batiin. Binabati ko po yung family namin sa Pasig. Lahat ng mga taga-Pasig na lang yun. Amen. Tapos, nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel na-invite po kami rito. Salamat. Good morning, Kuya. Thank you po. Thank you. Morning, Next Kuya. year ulit. Thank you for having us. Thank you, Bugoy. Ang ating first runner-up, ang song nila na God Will Always Make a Way. Ayun. At ang composers, na si Glenn Bawa at Ronald Calpis. Thank you. Okay. Maraming salamat sa ating mga bisita at syempre, supportahan po natin ang ASOP. Magsisimula ang ASOP 6. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan. Diyan sa untahan si Attorney G, si Joe Trump. Paano ba yan? Joe Trump. Hindi, ano yan? Donald J. Trump. Joe Trump. Jocas Trump. At si Beth, yan. Morning call. Good morning. Papatawag ako ni Donald Trump, tarantado ka siya. Uy! Hindi, ang root word daw nung sinabi niya ay tarantaso. Mga AMTRCB tayo dito sa mama na to. Doon ka sa Alcatraz. Doon ka sa Aleppo. Alam ka yung Aleppo, diba? Sa Aleppo eh. Madami na raw namimili, madami nang gustong umalis na lang sa Amerika, pupunta na lang sa Canada eh. Nag-crash na yung website. At New Zealand. Oo, nag-crash na yung website ng Canada. Yung iba dyan sa Pilipinas, babalik. Kasi 'di ba yung alam mo delikado ang mga yung mga TNT sa Estados Unidos dahil talagang 'di ba sinasabi na ni Donald Trump, papadeport ko talaga kayo. Ang kawawa diyan yung mga napanganak na doon na mga anak nila. Dahil automatically pwede na silang mag-American citizens. They are automatically American citizens. So we will